Ma'am Catherine Major de la Rey, good morning, ma'am. We miss you. Hello, good morning ma'am. O may buntag sa tanan o dali na kayo ang panahon, April na. Iyan, Pasko na po kadali na ta sa fourth month no sa year. Hapit na ta sa tapos na tayo sa first quarter. Sa second quarter na po. And we are happy and we are glad to welcome ang ato ang director sa Philippine Drug Enforcement Agency, Director Edgar Hubay. Sir, good morning, sir. Good morning, magandang umaga, mayang butag istinan. Okay, so magtatagalog po tayo ngayon kay Tagalog si Direct RD. Patay. Okay. This is Davao Peace and Security Press Corps. Thank you so much at the Royal Manday Hotel. Okay, so unahon sa nato atong security, ma'am. Kumusta ang atong Davao Region, ma'am? Peace and order nato. For the whole Davao region, generally peaceful sa first quarter. So hopefully, sa moabotay pa ng mga panahon with the coming national and local elections, magpabiling hapsay og malinawon ang whole Davao region. Yes, yes, we are also praying for that, ma'am, no? Dapat malinawon jud ta. And ato ang kumustahon nato ang ato ang drug ang drug situation, illegal drug situation sa Davao region, sir, in terms of demand and supply. Asa na ta dinhi, where are we now, sir, sa ato ang kampanya sa PDEA, Director Hubay, sir? Well, anyway, first of all, pwede man ako mag-Bisaya. Makaintindi okay. man ako. Okay. Hindi lang ako masyado makapagsalita. Kaya, ano lang. But anyway, when it comes to drug, manageable naman siya. Pero, we observe na medyo tumataas kasi yung seizure natin. Just for the first quarter, meron tayong recorded na 12 kilos na seizure natin compared to last year. And based dun sa mga records natin, sa coordination natin, talagang medyo tumataas talaga yun. Tumataas yung bilang ng mga seizure natin compared dun sa previous year. So kung tumaas yung seizure natin, sir, that means tumaas yung demand and supply. Tama, demand. At saka supply dumami. There are a lot of factors to be considered, no? Hindi lang siguro demand, no? So, isa sa tinitingnan natin is yung political arena. So, we suspect na baka merong ibang mga politician na nai-involve sa illegal drugs, nagbebenta para lang magkaroon ng sariling pondo. Pero ano pa lang yun? We need to confirm that. When it comes to demand naman kasi, in particular dito sa Davao, magtataka tayo medyo mababa ang presyo. So sabi sa loob sa PND, mababa raw ang presyo, mataas yung demand. Pero meron din factor tayo dapat consider na maaring ito yung ibinababa mismo na nagbebenta yung presyo para mabili. So competition, nagkakaroon ng competition. So yun ang mga factors na kinoconsider natin sa drug situation natin. Oh, sabi nga daw nila, sir, is ano na daw may mga tawag diyan, mura na, may mga may mga tawag doon, discounted, may mga yung mga ganyan o promo, yung mga promo daw, sir. Yeah. Yes, but generally speaking naman kasi yung Davao region is a transshipment point, no. Although ganyan yung presyohan, we need to consider yung geographical location. To tell you frankly, ang pinaka-source talaga ngayon is yung Region 9 because of the proximity of some Basulta area to Malaysia, Indonesia, din Myanmar. So, yung backdoor na yun ang binabantay natin. And to tell you frankly, napakahirap bantayan. Kasi napakadaming isla yung Tawi-Tawi na magagaling sa Malaysia o Indonesia. So, even yung ating mga law enforcement agencies na missing assets, nahihirapan silang bantayan. So, yun ang tinitingnan natin. So, hindi lang ang source natin is yung backdoor, meron din tayong source na nanggaling sa NCR. So, before nagiging sentro lang natin is galing lang sa Mindanao papuntang NCR Pero hindi. Meron din mga drugs na nanggagaling ng NCR papunta ng Mindanao area. So, isa-cite ng example in particular is yung latest seizure ng 6 kilos ng PNP. Allegedly is nanggaling sa 4A.
So yun ang tinitingnan natin mga anggulo diyan. Okay. Sir, would you mind to allow us to expand yung sinabi niyo po na there are and you are still monitoring and verifying reports that there are politicians involved in illegal drugs because of the election, sir? Pwede paki-expound din, sir. Isa yan sa factor na kinukonsider namin. Personally, galing sa akin kasi I've been in many areas. I've been in many regions, say for example, Region 8, even in Region 5. So, yun ang tinitingnan natin na posibleng may participation. Kasi yung demand naman kasi nakikita naman natin. Kasi dito sa Davao Region, kung titinan natin, kung pag-uusapan natin ang demand, is marami tayong drug-cleared barangays. So, ibig sabihin, pag marami na yung drug-cleared barangays, bumababa yung demand. So, as of yesterday, meron na lang tayong 141 na affected barangays. Compared before na meron tayong nasa 1,128. So, ito yung effort natin. So, although hindi naman natin sinasabi na yung demand is hindi kasama ron sa factor na kinukonsider natin. Kaya sabi ko kanina, kailangan natin i-consider lahat ng anggulo para mapag-aralan kung ano ba talaga yung nagiging reasons bakit medyo tumataas yung seizure natin ng illegal drugs. Okay, thank you, sir. At this point, I yield the floor for question ako na to si John Lee and then Julius. Sir, you've mentioned earlier the participation. Participation in what extent? Is it protector or what extent ang participation? Well, yun nga ang kailangan nating pag-aralan. So, meron diyan kumukuha ng pondo para sa kampanya. Yun yung So, In return, kumukuha sila ng pondo from the dealers in return. say for example, halimbawa mag-finance ako, mag-order kayo ng drugs, benta nyo. Kasi pag nagbenta ka ng drugs, halos doble kasi yung kita nyo So, magdadagdag doon sa campaign fund dyan sinasabi. So, yun ang sinasabi ko na posibleng nangyayari. Alright. Sir, based on your monitoring, may mga politicians in Davao Region involved? As of yesterday, wala. Kasi kasama yan sa palaging tinatanong ng higher headquarters namin, even sa PNP tinatanong yung participation. So, of this report, lilinawin natin, wala pa tayong na-monitor na politician na involved sa illegal drugs. Okay, sir, you've made mention about the demand earlier. Based on your indicators of quantity consumed, how do you describe the demand of illicit drugs in Davao Region? Is it flat? Is it stable? How do you describe it? Medyo nag-increase siya. So, bibase kasi natin doon sa medyo dumagdag yung bilang ng mga nadidismantle natin drug den. So, ibig sabihin, pag may drug den, may drugs yan at may gumagamit. So, may nagpupus at may gumagamit. So, yan ang mga indicator kapag mayroong mga drug den. So, dito sa Davao Region, karamihan na doon tayo nakapokus sa dismantling ng drug den actually. So, kung hindi ako nagkakamali doon sa record natin, is meron na tayong more or less nasa 15 drug den na dismantle at meron din tayong 2 na high volume seizure na sinasabi. Kasama na yung 6 kilos na seizure ng PNP ron. Okay, sir, tumaas yung seizure, right? Yes, tumaas siya. So, kung kukumpara mo yung quarter na to, saka yung last quarter. If so, what are the common locations, sir, or drug sites based on your apprehension? Well, based on records, yung mga cities yan, primary cities yan. Number 1 is Panabo. Panabo and Tagum, both in Davao del Norte. So, Mati in Davao Oriental. Then, mga key municipalities sa Davao del Sur, and even dito sa Davao City mismo, is meron tayong barangays na binabantay because doon sa mga previous records na may mga dismantling ng drug den. Okay, I understand those places, sir, but what are the drug sites in terms of market
let's say, for example, is it usually happening in street corners, bars? What are the common locations based on the apprehension? Well, pag drug din kasi fixed locations eh. Sinasabi ko, nakapost sa fixed location. By bus operation, hindi naman siya actually permanente kasi it will depend on yung strategy ng yung mga sindikato kasi may strategy niyan eh. Hindi porke nakipag-deal ka rito, diyan magkakaroon ng hulihan, hindi. Yung sinasabi namin sa termo namin law enforcement, hahatakin ka papalayo. Kasi ano din yan eh, nag-iisip din yan eh. So ganoon. So yan, yun ang ang basically inaano natin. Streets, then fixed location, drug dens. Okay, sir, I'm sorry, but I have to ask because since we have a higher seizure, meaning, does that mean na medyo bumaba yung enforcement activities? Because if logic-wise, if yung enforcement natin is maigting, konti lang dapat yung seizure natin. Or do you agree with me with that logic? Well, pwede. Pero isa rin sa titinan natin is mas marami yung na-involve ngayon. Marami naging active na mga peddlers sinasabi. So, kaya dumadami seizure kasi mas lalo nagsisipag din naman yung ating law enforcement. Ibig sabihin na monitor natin ang kanilang movement. So, at nagtutulong-tulong kasi yung law enforcement kayo. Actually, meron tayong effort yun dun sa joint effort natin sa mga checkpoint and checkpoints. And even local government unit is gumagawa na sila ng effort para maging part sila dun sa border control effort natin. Ang critical kasi dun sa border control efforts yung deployment ng ating mga narcotic detection dog. Yung PNP, yung PDEA, yung local government units ay meron ng mga aso ngayon na tinitrain, then eventually i-deploy sila dun sa mga strategic locations. And even we also coordinate with DPWH kasi ang tulong ng DPWH yan is yung ano ba yung mga bagong gawang kalsada papasok at papalabas ng Davao City or even from between boundaries na kailangan nating malaman na pwedeng ginagamit ng ibang mga sindikato para i-divert yung movement nila. Kasi kung ako magbebenta na, hindi mo ako dadaan checkpoint eh. So maghahanap ako ng kalsada na pwede kong ilusot yung aking kontrabando. Okay, last two questions na lang, sir. Sir, since more apprehension, may nakukuha tayong mga drugs. So does that mean na nag-increase yung production or the supply? Actually, ang source ng drug is nasa labas ng Davao region. Nasabi ko na kanina, ang number one yan is yung Region 9. Kasi ang backdoor kasi ang pinaka-source natin. And yun ang ginagawa nilang And even yung seizure sa Region 6, sa Panabo area, yung 6 kilos, actually yung mga personalities na involved, hindi naman taga Region 11 eh. Taga-tabing region. So, yun ang parang ginagamit lang nila yung ating region para para mag-transship or magkaroon ng transaction. Parang ganun. Okay, dun tayo sa last question na lang for you, sir. Dun tayo sa severity of the penalty. Kasi whether we like it or not, the penalty severity may affect the reduction of the use or of the drug use. So do you think it's time for a stricter or more stringent severe penalty on drug offenses? Actually, we've done that before eh. Even the passage of Republic Act 9165, talagang mahigpit yun. Matatanda may death penalty rin eh. Yes. So, dahil maraming kumontra, nabawasan yun. Hanggat natanggal yung death penalty. So, tama ka siguro. Pero hindi naman natin si control yan. Ang making participation law enforcement is to recommend. So it will be up to our legislator kung ibabalik ba nila yung higpit na dating nandun sa Republic Act 9165 or ibang strategy. Last question na lang, sir. Sir, well, it's up to you if you answer this. Ano yung difference na nakikita nyo in terms of approach during the
previous administration compared to this current administration in terms of approach? Frankly speaking, mas mahigpit nun kaysa ngayon. Yung first year pa lang na pag-upo ng previous administration, may dating kagad eh. May takot kagad dun sa mga personalities eh. So, yun ang pinakaiba. Although, iba naman kasi ngayon, medyo soft siya, pero collaborative kasi kahit yung ibang mga government agencies nire-require na mag-participate sa more of a preventive and rehabilitation aspect naman yung focus ngayon. Are you saying it's better last or the previous? Yes. Mas maganda yung nakaraan. Kasi takot yung mga tao. Thank you, sir. That's what I like, RD Hubay. Yes, consistent si RD eh. First pa lang na-interview na mo sa'yo, mauna gito yung giingon. Tama, Sir Noli? Mao gito yung giingon. So, that is consistent si RD. So, Julius? Follow up na ko kay RD. Sir, itong sabi niyo po na mga politicians, do you say na mga nearby regions po ang possibly involved? So, since wala naman sa Davao region po. Tama ka dyan. Hindi na natin mention yung mga regions na talaga alam natin na medyo So, yung ibang politician, taga labas ng region level, siguro possibility na nai-involve. Actually, yung mga tao sa Region 11, during 5 months pala ko rito eh. Yung mga tao sa Region 11, hindi naman puro mga taga-Region 11. Even yung mga babies, hindi naman dito eh. Maraming mga tagalabas sa Region 11, nandito pala sa Region 11 nagre-reside, dito nagkakaroon ng dito may business dito, pero yung aerial is nasa labas. So yun, tama yun, tama yung sinasabi mo, tama yung mo yan. Okay, sir. Salamat. Kang Major De La Rey. Ma'am, so far ma'am, kumusta ang moral po sa tong PNP, PRO 11, especially yung mga bash or mga comment nga ingon sa 60,000 na kuan po. Okay. So, taas maghihapon ang moral, no, sa pulis sa Davao Region. Dili man na ingon nga maapektuhan ni kung unsa manggaling ang mga nangitabo sa among palibot. Kay we have to remain committed sa amo ang kanang pledge ba na to serve and protect. Wala mi nagatan-aw kung unsay comment sa uban, padayon mi sa amo ang pagserbisyo, sa among pagtrabaho. Although nay moingon nga nawad-an nami og pagsalig sa pulis, pero kabalo mi kung naa sila problema, gidagan jud gyapon sila sa amo ug tabangan jud gyapon namo sila. So, na lang po na ako ang accomplishment sa illegal drugs. So, for the first quarter, naatay na confiscate na estimated na 81.8 million worth na illegal drugs, and then 728 number of operations ang nakandak. First quarter ni siya sa 2025, and we have arrested 888 personalities. So, ubay-ubay yun na siya. Every day na atay accomplishment sa illegal drugs, either dako or gamay, wala ni let up ang atong mga operations. Comparison mo, last year, mas dagko karon. Wala ko'y comparison, pero kung i-base nato sa mga, like atong sa Panabo, Asuncion, na mga confiscated, mas taas din siya this year compared last year. Ma'am, unsa tong kuan ma'am? Mga message sa especially karon padayon gyapon ang pagpundo sa mga supporters ni PRRD, which is alleged daw laging raidon ang balay sa former president. Unsa to masulti sila ma'am? Okay, dili jud na tinuod no nga i-raid ang balay ni FPRRD, and then wala sad ni information nga nay nag-apply for search warrant sa iyahang balay. Pero syempre free man iyang mga supporters nga magbantay sa iyahang balay, wala man ay violation. And then ang on-post na police diha sa area sa iyang balay, kanunay man na, dili man na namo ginatanggal, sukad pa to nahimo siyang presidente. Balik ko na ko, wala. Dili to tinuod na information na i-raid ang balay ni FPRRD. Ma'am, kung naay search warrant, mo-cooperate jud kay korte man ang
sugo sa mga anak. So as law enforcement agency, igo lang may magpa-implementa. Pero as of now, negative na siya na information nga na ay gi-applyan og search warrant ang iyang balay. Negative. So palihog lang na dili ninyo kana gani i-spread ng mga fake information kay dili siya makatabang sa tuang peace and order, maka-create lang siya og kanang confusion, fear, chaos, no? So, ang ato ang ipang post atong FB katong mga pag-good vibes para positive ang ato ang ma-attract. Okay. Pwede po siguro, pero nag-coordinate ko kang Ma'am Fajardo, negative po sa ila sa national headquarters. Kay, syempre, nagawas man to no, so nagtawag ko sa iya, wala information na dili sa national headquarters. Kay kung ma'am sa Davao region, negative man, pinangutan ako sa iya, kasi pangutan-on po, di ako know how about negative po. Ma'am, kuan ma'am kanang kay Major Catherine De La Rey. Ma'am, gikan mismo sa Region 11, taga-ilo mi og exact number sa katong March 28 nga rally sa Davao. Pila jud to ang exact number nga nakita ninyo? Kanang gikan jud sa data ninyo Okay. sa Davao City. As per report, no, sa command center, kay sa whole Davao region, 27 kabuok na mga Rally. rallies, different Davao rallies region. sa Davao region. So nahisgot ta diha og Davao City, Davao del Sur, Occidental, Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. So sa whole Davao region, 27 ka nagkadaian ng mga rally, may motorcade, candlelighting, katong peace rally, anana. So sa Davao City, ang report sa peak na 60,000 ang crowd. Pero overall, Davao region, 96,100 ang crowd. Oh. So ma'am, katong kay General Fajardo, sa Davao kada ito, ma'am, kanyang may sagdap all over Philippines ang 60,000. Wala sa kong kakuan kung unsa nga data ang gigunitan ni ma'am. Basin pod og early reporting pa to ang iyahang na report. So dili po ko pwede mag-comment ato. Pero ang gi-report namo sa national headquarters, 60,000 Davao City alone, overall Davao region 96,100. 96,100 ang crowd. Based po siya sa katong mga na-deploy na police, and then ang sa Davao City kay medyo dako-dako man siya no. So collection to sa command center. Unlike sa ubang mga lugar sa mga COP, ang isa sa mga dako kay ang Bansalan kay nag-record sila og 7,000 ka mga participants, and Tagum City kay na-record sila og 6,000. Crowd counting. Naka nang murag ka nang i-click-click, murag wala tayong ana. Base lang ta sa estimate kanang sa per square area. Ano siya. Wala sa kung kakuan kung sa command center kung giunsa nila pagkuan, Sa pero Davao City, ma'am. sa Davao City mo tong na report 60,000. 60,000 ito sa Davao. 60,000. I won't mention the name of the police officer, Mhm. pero according to him, justifiable ang 300K overall attendance from the start and end, kay passing ramang daw, in and out ang mga tao kay. Ang gi-report mo sa command is 60,000 open and close peak. So, dito lang po ko magbase sa ilahang report. Square meter by square meter. Oo, ang ilahang kuan, pero wala ko kuan sa information kung per square meter pila ilang ihap sa pila ka tao. So dili Pero- fake news sa tinuod nga news nga atong ipa. Fact news siya. Basic siya sa facts po na mo ni amo ang gi-report sa national headquarters. So balik ko na ko, Davao City 60,000 sa peak niya, and then overall Davao region 96,100 participants. Yes, generally peaceful ang whole Davao region. So pasalamat sa regional director, pasalamat sa mga security personnel, mga volunteers, daghan man, dili lang man PNP ang nag-secure na may laing sa security cluster, and of course, ang mga nag-rally ng participants, very peaceful ang gihimong pag-celebrate sa 80th birthday ni FPRRD. Kay Director Hobay, sir.
Sir, sinabi mo kanina na yung mga barangays na wala ng drugs, bumaba, tumaas, sir, yung mga barangays na na wala ng na sila, drug clear na. Sir, based sa records na nakuha niyo sa Region 11, may mga barangay ba na na rin ng droga, parang bumalik yung mga drugs. Based doon sa sabi niyong drug clear na, kung titingnan niyo, kung i-monitor niyo yung mga barangays na sabihin natin drug clear na. Ang sinasabi mo siguro yung na-revert yung status siguro. Yes, sir. Parang, kasi sabihin natin, dumami eh. Kasi yung bago lang, I don't know kung yung PNP, doon sa Taluma Police Stations, sa loob ng kulungan, 80% ang drug-related na mga nakulong. Kung titingnan mo yan, medyo drugs talaga ang problema ngayon. So, what can you say? Yes, sa percentage naman yan ng mga drug-related cases sa kulungan, talagang ganyan talaga yan. 70 to 80 yan palagi. Kaya nga, alas lahat ng krimen ina-attribute sa drugs eh. Pagdating naman na sinasabi mong barangay, officially kasi kung babalik ang isang barangay na affected ulit, may proseso tayong ginagawa. So from cleared barangays, then there were reports na meron bumabalik na personalities, kinakailangan may gawin kami. Yung barangays may gawin, yung law enforcement may gawin. So ibig sabihin, isa-subject sila sa anti-drug operation. Pag sinabi kong anti-drug operation, it's either supply effort or demand effort. Kung poser, ayaw niyang sumurrender, isasabi ka sa anti-drug operation. Pero kung gusto niyang sumurrender, pero isang sumurrender, mag-add ko siya ng balay silangang reformation program. Ngayon, kung user naman kasi, magsi-CBDRP lang siya eh. Community-based drug rehabilitation program doon sa mga mild. Pero kung serious na, i-refer ka sa facility-based drug rehabilitation program. Yan ang sinasabi ko. So yun. So after, within the period ng 60 days, dapat may action gagawin yung barangays, then the law enforcement unit. So, pag neutralize mo, hindi marirevert yung status mo kasi nagkaroon ng effort yung barangay in tandem with the law enforcement agencies. Yung badak, Yes, yung badak. lahat ng mga anti-drug, doon kayo kukuha ng mga Doon kayo kukuha ng data. Yes, tama yan. Ngayon naman, sa ibang sitwasyon na halimbawa, mayroong isang drug-cleared barangays, tapos minireport na meron ng i-involve. Walang ginawa yung badak, walang ginawa yung government, yung mga barangay officials. Within this span ng 60 days, i-revert natin yung status niya from drug-cleared magiging drug-affected ulit siya. So, ganun yung proseso natin. Okay, Dian Abanos, Sandal Francis. May buntag, ma'am. May buntag, sir. Para kang Ma'am Dilaray. Ma'am, follow up na ko tong gigapos sa Mako Davao de Oro. Kumusta investigation na to, ma'am? Nailan na ba ang victim? Wala pa update up to this time, sir. Under investigation paghapon. Kung naay update, i-contact ka, PM na ako sa mga. Sige. Yes. Yes, na. Mo tay last day nga update ma'am, sige. Okay, thank you. Ay katubong sa kuan, ma'am ba? Katugong nagisunog nga mga motor. Kumusta ato, ma'am? Possible ba NPA ang nagsunog ato, ma'am? Under investigation, gihapon to siya, sir. Dili pa po na to mapinko point kung kuan ba dyan, NPA ang naghimo or naalay personal grudge na ang katong naghimo atong pagsunog sa mga motorcycle. Sige, ma'am, salamat. Para kang Director Hubay, sir. Katong time ni FPRD sa iyang administration na ay mga gideclare nga mga drug-free barangay, nabay possible nga karon nga time kanibalik ang dili na siya drug-free barangay. Explain ko na kanina kung ano yung posibilidad na ma-revert yung status from drug-cleared to drug-affected. Pero wala pang sir, confirmation. Wala pa. So far, per records, wala pang nare-revert ng status. At
may moratorium kasi tayo hanggang election na may limitation activities para sa implementation ng ng barangay nag-clearing program. So after election, magpupursue na implementation, kasama na yung validation, tapos magkakandak ng oversight committee meeting para diyan sa sa mga drug-free barangays. Salamat sir. Salamat ma'am. Morning. Okay, Ma'am Kat, since hapit na ang Kuwarisma sa mga preparation na to, security preparation na to for this coming Holy Week po. Okay, for the Holy Week, of course, natay mga deployments sa tanang simbahan ug kung asa magaling to sila magkaning mga activities sa simbahan, no? And pinaka-basic na to nga deployment kay duha ka PNP personnel. So, pero aside sa mga simbahan, naapot tayo deployment sa mga vital installations like mga terminal, airport, kidaghan man ang muuli kasagaran, and of course mga tourist spots, labi na yung mga beaches kay dagha ubay-ubay po kay long man siya, no, nga holiday, so ubay-ubay ang manlaag. So alert ang PNP ana nga time para magbantay sa inyong pag-commemorate sa kaning Holy Week o kung ang uban katong maglaag. Wala pa estimated, Ma'am, kung pilay. Wala pa yung number as to or estimate. Pero sa pila naman taka tuig nga nagakuha na ng mga activity, enough number of personnel lang ato ang i-deploy and napod tayo standby just in case kailangan. Munang on alert ang Philippine National Police. Comment lang, Ma'am, kay murag nauso na ning road rage karon niya. Medyo of course no murag viral siya ba. Usay pahimangno nato sa riding public no labi na sa mga motorist. Okay, sa mga nag-drive, dapat cool-headed mo tanan. Tapos patient lang, no? And then kanang kung naamang galing magsamok-samok niya sa dalan, ay na lang ninyo patuli. Kamo na lang ang mulikay, pwede dayon mo manawa og pulis or muduol na man mga traffic and enforcers. So kung naay muduol sa inyong sakyanan, ayaw na i-open or ayaw gawas. Ano lang na siya, no, niya. Pinaka the best is in good condition ka kung mag-drive, diliingon nga nakainom or katulugon. Thank you, Ma'am. Kay Director, sir, na-mention mo kanina nga aside for entry points, no, yung mga border entry points natin, may namonitor ba kayo, sir, sa dinadaan sa seaport, may sa mga karagatan natin yung mga drugs? Then, paano ba ang participate nyo ng Coast Guard at saka PNP Maritime po? Well, actually, sa concern natin, yung seaport natin, hindi, the vast coastline kasi ang trending yun is yung ship-side smuggling na sinasabi. Yung drugs galing sa labas, ihulog sa dagat, may GPS, and sa will pick it up, kukunin sa laot, minsan hindi nakukuha kasi natatangay ng alon. Yun na yung mga cases na mga na-discover sa mga sa mga coastline, no. Meron tayong effort yan, actually very timely. When I assume post last year, pinopost natin both from sa natin RIC subcommittee in maritime security. Then RLEC may effort yan, yung law enforcement regional law enforcement coordinating council natin, which is chaired by the regional director ng PNP. May effort tayo dyan na mag-create ng maritime intelligence unit para i-cater yung problema natin sa sa karagatan. This is composed ng ibang mga law enforcement agencies, lalong may mga sea assets. When I speak of sea assets, yun may mga bangka, motorboat, barko, siyempre nandiyan Philippine Navy, Coast Guard, BPAR, Maritime. Sila yung may mag-i-spearhead dyan, yung pagbabantay natin. Of course, importante din participation ng ating community. Ang ating mga kababayan, yung ating mga barangay na nasa coastline. Kasi unang-una, sila yung nandyan eh. Sila yung, kaya nga tinatanong natin kung active pa ba yung ating mga bantay dagat. Kasi yung bantay dagat, ang station na definitely is nasa tabi ng dagat. Hindi sila sa either, nasa tabi ng dagat. At sila yung unang-unang makakakita ng mga unusual na mga sasakyan na paikot-ikot dyan.
So, yeah, collective effort yan. Magkakaroon tayo ng fusion center. When we speak of fusion center, siya yung pupuntahan lahat ng mga information patungkol dyan sa mga bagay, and then somebody na ipapasa yon para mabigyan ng action agad. So yun, dapat tulong-tulong tayo. Hopefully, bago matapos yung semester na to, next quarter siguro, i-discuss ng ARLEC natin para ma-finalize na yung composition yan. So yun ang effort natin. Ang pinakamalaking kailangan natin is yung deployment ng ating mga narcotic detection dog. Good thing, yung ating PNP is marami sila na-procure na narcotic detection dog. And it will be complemented by our local government units. Yung ating Davao Oriental, particularly sa Mati City, meron silang create na interdiction task force para dyan sa bibili din sila ng aso. Del Sur, meron na rin, effort na rin, and even Del Norte, meron na rin silang effort para magtutulong-tulong tayo ron sa effort natin yan. Previous regional director for the Region 11, sinabi niya dati is yung isa sa mga entry points talaga ng drugs, yung galing sa may Bukidnon via Talaingod. Sa ngayon siya may na-monitor pa rin na doon dinadaan yung droga? Actually, yung pa rin yung naging entry point yung pumasok sa Panabo eh. Wala kasing permanenteng nagbabantay. Kaya ngayon, yung effort natin ngayon, tinitingnan natin yung strategic para lahat ng entry and exit point between boundaries is mamamonitor natin. Kaya sinasabi ko, hindi naman magdadaan yung pag-transport ng illegal drugs doon sa checkpoints eh. Siyempre, iiwas yan. So, yun pa rin, at binabantay natin, at meron na tayong effort even coordinating with other regions para hindi lang kasi pwedeng tayo lang ang kikilos eh. Pati yung katabi natin region, dapat kikilos din sila. Kaya yun ang effort natin yan. Yung problema kasi sir, yung entropens from Talaingod, may daanan Kalilangan going to Panabo. Kayaanan dia. Yan, nakita na natin yan. Kaya nga, pinag-aaral natin kung paano natin i-deploy yung mga tao natin. Kasama yan, sir. Kasama sa pinaplano ng natin. Thank you, sir. Ms. Karen. Good morning po, Kang Ma'am Jala Ray. Ma'am, kumusta po ang mga adjustments natin or changes regarding po sa recently na pag-ambush dun sa BARM, especially po na papalitit na po ang elections? As to the deployment, no changes sa deployment, pero gina-remind ni RD ang mga chief of police, station commanders to coordinate with the mga candidates gani na basig na i-threat silang kinabuhi kung kailangan din nila og security. In fact, ang atong regional director nagatuyok siya sa city and mga provinces. Kagahapon gigikan ato siya sa Davao Norte. Karon ituyok na pud siya pag di na ko pwede i-mention kung asa na province. Kay ginastorya po niya ang mga governor, mayors, and nag-inspect po siya sa readiness sa police stations, comes national and local election. Kay ang target yun na to, zero incident related sa election. Kunta, makuha na to na, of course, with the cooperation sa community na mo-report sa MUA kung naamang galing mga kainahinala ang lihok or na mga movement sa ilahang mga lugar, sa mga barangay, labi na karon kay nag-start na ang local campaign. So, padayon ta sa ato ang mga efforts nga makabot nato na green gihapon ta, no areas of concern. Ma'am, how about po ang protection with our election officers? Naabay mga nag-ugmat o naabay nag-request, ma'am, for personal So far sa mga election officers wala pa'y nag-request, pero kung naa sila mga activity mo provide man ta og area security. So, dako-dako na ang trabaho sa week before kay katong mga transportation sa paraphernalias, and then of course sa katong deployment nato sa mga eskwelahan kung diin asa pahigayon sa eleksyon. Ihatag na lang, i-mention na lang po nako nga nanaytay na train na 500 ka PNP personnel for election duties kung as ka na ganing Board of Canvassers, na-train na sila sa COMELEC, 500 ka PNP personnel
from Davao Region, from Davao City o kato sa mga 5 provinces. Haron kung unsa magaling na ay other region na mag-need sa services, kabalo na kung unsay buhaton. Thank you po, Ma'am Adela Ray. Kay kay Sir Hubay. Good morning po, Director. Sir, kumusta po ang ato ang coordination with the rehabilitation centers, especially sa mga drug dependents? Lagi naman tayong bibisita sa mga rehabilitation center. Actually, yung dito natin sa Malagos area ba yun, very regular yung ating may pag-uusap doon sa rehabilitation center. And we are also coordinating with those other may related na ng mga trabaho na yung mga nare-rehabilitate ba tapos nag-graduate na lalabas na, kailangan i-monitor natin kasi we'll make it sure na talagang fully recovered na kasi yung lalo na yung mga user napakahirap ng sabi ng medical, napakahirap ng situation kasi nila kasi once na matempt at makapagsimula uli babalik na naman sila at baka maging malala pa. So, kinakailangan i-monitor din natin sila. And even nakikipag-coordinate tayo sa barangay. Halimbawa, may graduate ng rehabilitation, bumalik sa barangay, nakikipag-coordinate tayo sa barangay. Kakausapin ng barangay, dapat isama niyo ito sa pag-monitor niyo, regular monitoring niyo. So, yun ang effort natin sa mga rehabilitation centers. Alright, thank you po, sir. Ay, good morning sa ato mga nandang bisita. Sensya na, marang nandundog na po ang tingog namo ni Mike Pasco. Sorry. Okay. Kung pangutan na lang kang Police Major Catherine De La Rey, of course, na-mention magkaganina regarding sa ingon nato na pagpangandam sa Semana Santa. Doon namatay number of deployment sa atong kapulisan sa Tibok Davao Region sa pagbantay sa mga simbahan sa kinatibok ang Davao Region. As of now, wala ko yung total number, pero definitely natay deployment sa mga simbahan. Magbutang ta din og mga police assistance desk. Pinaka-minimum na deployment nato is 2 ka PNP personnel. Minimum na siya. So depende sa number of crowd, dali lang man mo adjust ang station commander or ang chief of police. Dili lang ang Semana Santa ato ang pangandaman nag-andam po ta sa summer vacation. No, so dili lang sa Semana Santa ang atong deployment diha sa mga tourist spots, kundi sa whole summer, April and May. Okay. How about sa katong Oplan Sombak, doon na batay pagpangandam pod alang sa tuwang mga bakasyonay pod sa atong tagsak-agsa ka mga lugar? Yes sir, mo na to ako na mention na sa summer vacation naputay mga deployment diha sa mga tourist spots o mga vital installations like terminals, seaports, and airports. Okay, last na lang on my end. Sorry kaayo, Pastor Mike ha, kay doble po daw akong tingog. Anyway, I don't know if you have the liberty to answer the question, pero nabatay reported na mga number of security personnel na nakbakwian while the candidates katong sa ingon natong katong security nila while na nagalibot sila for Davao Region. For the candidates? Opo. Sa mga candidates nga nag-request for security kay na-threat ang inahang life, ang nagahatag ana og security ang PSPG. Dili ang Davao Region or ang Davao City Police Office or sa provinces kay pag security for candidates and other private persons ang authorized na maghatag og security ang PSPG. Personal na siya kana magkuyog-kuyog sila kung asa ilang mga engagements. Pero si PNP Davao Region kung asa sila mag-rally, asa ilahang activities mo provide me og area security kay lahi man tong murag ka ng protective security gani nila nga maximum og 2 kaysa katong area security. Pero definitely, kung bisag asa magaling sila mag-rally or like ang COMELEC, mag-uplan baklas, mo provide me og area security. Good morning to Sir Hubay. Sir, matanong ko lang, yung mga drug reformists natin sa mga barangay,
kumusta yun, sir? As of the moment, kumusta na sila? Davao Region? Ang mga reformers kasi natin sa barangay level, ang nakatas na magbuto sa ating mga badat, yung mga barangay officials. Okay. Sila yung nag-ano. So para okay naman yung ano nila kasi wala pa tayong nare-receive na report na nare-report na barangays nga. Kasi yun may engage natin eh. So, pag may resurgence at hindi umakto yung ating mga barangay officials, so after 60 days ka na, sabi ko kanina, i-revert natin status kung wala silang action. So far, wala pang ganong situation. So, ibig sabihin, maganda yung monitoring na nangyayari sa barangay level doon sa ating mga reformers. Wala namang nabago doon sa pagpasok ng present administration. Wala namang nabago doon sa monitoring nitong mga individual who underwent tawag nito recovery. Yes po, same procedure pa rin yung sinusunod naman natin ng proseso, lahat yung nakapaloob sa barangay nag-tiering program na-formulate ng fast administration at yun pa rin ang sinusunod yun na ini-implement ng Dangerous Drugs Board. So pa rin yun pa rin ang sinusunod natin na proseso. Oo. Pa-comment lang thank you sir ha. Kay Ma'am Kat, yung sabi ni Sir Hubay kanina na if comparing to the previous administration, talagang may difference po. Sa side naman ng police, ano yung observation din natin? Do we agree with that na mas maganda yung implementation ng drug program during the previous administration? Tama itong gikuha ni Sir no na ang kahadlok, nawala na. Pero sa part man po sa police, wala man po niniundang sa amo ang campaign against illegal drugs, padayon yun gihapon. And then, of course, in coordination with PIDEA. And then, more on rehabilitation, di ba natay mga kuan dito na dapat ang mga reformist, tabangan yun sila no, nga dili na sila mubalik. Kay kung mubalik, sila balik-balik po ang amo ang trabaho. So, pinaka-importante ang support sa community. Labi na sa pamilya, sir, no? Pamilya sa katong drug user nga dili gid sila mobalik, which is lisod siya dili pud pwedeng dili pud siya under sa control sa police ug sa PNP. So importante vital role ang kaning sa mga badak nga nag-monitor gani gid sila kung ibalik ba or wala. So ang problema magud sa illegal drugs dili lang siya PDEA or PNP or law enforcement. Importante ang support sa community, ang inyong mga reports na hatag sa MOA para ma-prevent pag inato nga ma-proliferate pag ganito kung naamang galing abot na supply. Katong sa balik-balik nga cycle sa supply, do you also agree nga murag naagay politiko nga naa sa possible na sa likod kung ano man nga may undang yun? Posible man no, kaya dili man gud nato control kung unsa ang mga lihok sa tao. So posible nga naa. Last na lang po, Ma'am Kat. So far ba, wala naabot nga report kaning mga bantay dinha sa may Doña Luisa nga medyo nabastos aning mga supporters ni FPRRD? So far, wala man po. Wala tayo na-receive na report. Kuan man po, kanang peaceful man po ilang pagbantay dinha. Mao man po na ato ang hangyo no kay napod ba ilaing mga nagpuyo dinha nga subdivision. Thank you. Oo. Kuanto siya, na-assign siya sa New Bataan, assigned sa kaning drug enforcement unit. Kay kana sa mga drug enforcement unit nato, nagka-conduct yun og random drug test sa ilang bisag tanan. Actually, whole PNP, Davao Region, nag-conduct og drug test. Part na siya sa internal cleansing. Ilabi na ang mga PNP personnel nga na-assign sa drug enforcement unit. Kasi sila baya ang exposed, no? Sila exposed. So, during sa drug test dito sa Davao de Oro, nag-positive na isa ka patrolman sa New Bataan na assign. So, gina-process na pud karon kay kasuhan maguna sila og admin
ang pinakadako na penalty is dismissal from the service. So far, sa mga nag-positive, ma-dismiss din na sila. Wala pa'y nag-positive sa illegal drug test na wala na-dismiss. Wala ko yung data karon na dala, pero sa tanan mga nag-positive, ano din siya? No, yun siya sa mono. Kami ba ang law enforcers? So, dapat kami ang model. Wala'y nagagamit sa amoa. This year, Oo, kuang gyapon siya. Under sa custody sa New Bataan. While ongoing ang proseso sa iyang admin case. Kay dili man nato kuan mo gyud na siya, tagaan man gyud na siya og due process. So, i-process siya ma'am, dili siya diretso suspended pero restricted. So, kung mayroon ka na restricted, dili siya pwede mo gawa sa police station. Pwede na siya maglibot-libot dito. Ano siya? This week lang siya. Kuan na mo, i-post na mo dito sa kuan, sa GC. So, mo to siya sa New Bataan. So, warning na siya sa mga PNP. Masakpan jud mo. Kay isa lang. this year, isa pa lang. Dili. Positive this year. Dili na tayo na positive previous months. Na-remember ninyo to? Dili na ako makuha ng total. Pero for this month, kana isa. Yes, random. Last year, may data. Muhatag ko sa, i-post na ako sa kuan, GC. Okay. Sa first quarter, sa crime stat, although generally peaceful ang Davao Region, sa total crime incident, nag-increase ta og 12.35%. Kay last year, na asa 4,673, for this quarter, 5,250. And then, ang murder, rape, robbery, kidnapping sa motorcycle, and kaning vehicle, nag-decrease siya. Ang nag-increase kay ang homicide, physical injury, o theft. Oh yes, nagsaka siyang total crime. Ang total crime na siya ha, 12.35% ang kuan niya, ang pagsaka niya compared last year. Ano yung top 3 on? Ano yung top 3? Sa crime type? Ang nag-increase ang kuan, homicide, physical injury, o theft. Ang rate na to man, so far. Decrease ang rate to 50%. Asa matibyo? For ato ang mga campaign, mga crime prevention campaign, ang ato ang mga women's and children's desk, nagatuyog man na sa mga barangay o mga eskwelahan para ma-prevent nato ang crime na rape kay kanibaya jud na crime kasagaran ani nasulod sa balay o mga kaila ang mga perpetrators. So dapat ang mga kabaihan aware sila no sa mga subtle na mga kanang kuan gani signs nga basig ani ka or unsa ang mga dapat nimong bantayan, like kung mag-inom dili dapat mahubog, unya kaning kung tan-aw nimo delikado na kaani nga kuan kay na siya mga sign, mga kantong mga unwanted na mga touches, dapat iwas ka na. Yes, green category gihapon ang Davao Region, no areas of concern. Ginapaningkamutan nato na nga ma-maintain and zero incident in relation sa election. How to keep peaceful and calm driving? Okay, para maiwas ang road rage no, dapat mahimot ang pasensyoso na driver, dapat cool-headed ta while nag-drive. So isa ka factor nga tama imong tulog, wala ka nakainom. And then if ever nga naay maghamok diha sa dalan, pinaka-safe nga dili na ka mogawas sa imong vehicle. And then kung namagaling maghitabo,
tawag dayon og pulis, ayaw na mo pag-apil-apil, kay basig ka mo pa ang madisgrasya or maangol. No, kana gani tapukan gani dayon niya bisag wala ka balo unsay rason mag-apil-apil kanang kuan lang siya ba kanang gusto lang jud nga mo kuan iwasan na nato na siya tawag dayon og pulis para ma-aksyonan dayon namo. Dapat nga po tayo makuha na mga baril lang sa tuwang permanent checkpoints. So far karon wala. So far ha karon na month wala pa koy na kuan pero natay mga confiscation sa checkpoints and kanang during police response and police operations. Na natay mga na-confiscate na baril in relation sa gun ban. Okay. To Director Edgar Hubay, sir, good morning. Sir, regarding sa rampant pa rin ho ba itong recidivist, consider natin na recidivist drug suspect po, mga nahuhuli? Pag sinabi natin yung recidivist sa dalawang beses sinahuli, gano'n. Pwede natin kasi ibig sabihin na repeat offender to eh. So, kung user kasi, kung first offender is may 6 months rehabilitation siya, then rehab, then hindi mo siya kukulong. Pero kung nahuli-uli siya, yun ang sinasabing recidivist na repeat offender. So, iba na yung magiging penalty niya. Yung pusher, definitely pag nag-push ka, walang huli ka agad. May penalty ka agad, depende ron sa nakuha sa yung volume ng drugs. So yun. Then magse-serve ka ng penalty mo kung maswerte ka, bigay ka ng 10 years or 15 years. Tapos lalabas ka na. Pero doon pa lang kasi sa loob, meron nag-reformation na sinasabi. May reformation program na tayong ginagawa, yung BGP natin meron. Ngayon, paglabas mo sa kulungan, kinakailangan mong mag-undergo ng balay silangan program. Yun yung effort ng mga ating mga judges ngayon. Dito sa Davao City, gusto nang i-implement yun ni Judge City, Weng Adlawan. Pag nag-ano siya, lalo na doon sa mga plea bargainer natin. So, plea bargain balay silangan ka. Tapos, kung kapag-serve ka ng sentence mo, magbalay silangan ka para sa reformation. So, yun ang ginagawa natin ngayon po doon sa mga repeat offender o mga recidivist na sinasabi. Rampant pa rin ho ba? So, pa dito sa Davao, hindi eh. Hindi siyang kasi, for the longest time, yung Davao City, so wala pang balay silang reformatory center. Ngayon pa lang mag-i-effort, makakaroon sa hopefully before the end of this semester is makakaroon na tayo. So, ibig sabihin nako-comply naman yung requirements sa mga nagpi-plea bargain. So, kasi doon, sabi ko kaya, doon pa lang sila nakakaroon ng reformation program eh. At responsibility ng mga BADAC officers. Kaya very constant yung coordination namin sa mga BADAC pag may mga lumabas na kailangan subject for monitoring sila. Let me add kay akong gi-report kanina kay total crime incident. So sa total crime incident na nag-increase, good siya kay sa total crime incident man good duha na siya non-index crime o index crime. So sa non-index crime mo na siya itong mga implementation sa mga like anti-illegal drugs, illegal gambling, loose firearms, apil na siya, og ang index crime, motong sa 8 focus crime. Although nagtaas ang ang total crime index, kay non-index ug index man na siya, nagbaba, ngunit siya po ang good news gihapon, kay nagbaba ang ang 8 focus crime, which is index crime, by 17.18%. Although nagtaas ang total crime incident, good news siya kay mas daghan ang ang mga law enforcement activities. Dako ang ang accomplishment. And then, ang 8 focus crime nato, which is mo ni siya ang index crime, nagbaba siya by 17.18%. Kay last quarter, 390 for this
First quarter sa 2024, 390. First quarter sa 2025, naalang siya sa 323. So, nibaba ang ato ang 8 focus crime or index crime by 67 incidents or 17.18%. So, good news gapon siya. Last na lang kay RD Hubay, sir. Kumusta ang effort sa mga schools po natin with regards to this anti-illegal drugs campaign? Masigasig tayo dyan. Kahit yung PNP, may project din sila eh. Actually, meron tayong regular na coordination sa mga school authorities tungkol dyan. Ang isa sa nagiging resulta natin din, yung mga intern natin minsan, may intern kami sa Apple. Nakikipag-coordinate kami sa mga school authorities. Isasubject namin sila sa drug test. Lalo na yung mga college students. Eh. So, and then, sad thing, merong nagpa-positive sa drug test. So, hindi naman natin pwedeng kasuhan yan eh. So, tulungan natin. Kinakailangan namin tulungan. So, pag-coordinate kami sa school authorities and even to the parents. Gusto niya ba matulungan yung anak nyo? Ipa-rehab natin, gano'n. So, gano'n yung coordination natin sa mga school authorities ngayon. As per record, sir, ilang taon ang pinakabata? Wala akong hawak na record, pero mula nang dumating ako, mga college student naman sila. So, definitely medyo, may mga edad na sila. How open, sir, ang possibility na mga drug testing? To tell you frankly, mula nang dumating ako, yung record namin ng assistance sa rehab sa National Office, yung Region 7 ng medyo masipag. So, ibig sabihin, kasi iba kasi yung strategy natin eh. Sinasubject natin sila sa drug test. Of course, with the permission ng school authorities. Ngayon, kung nagpa-positive nga, saka natin sinasabihin yung parents para matulungan natin sila. So, mula nang nag-assume ako ng post, more or less, nasa 10 na yata. Pero kinukonsider namin siyang assistance dun sa mga nagpa-positive sa drug test. To Ma'am Delaray. Ma'am, nag-ingon si Marbil na pasingilan niya ang social media for the impression that crimes in the country are worsening because nagababa daw ang crime rates diri sa Pilipinas. Yet the Davao region has reported na may increase din dito, ma'am. Just a comment of how do we draw the line between that, ma'am? Ang pagtaas sa itong crime rates diri sa region and ang pagbaba sa buong Pilipinas. What happened there? Ang sa Davao region, ibaba man sa sir, kung hisgutan nato ang 8 focus crime, ang index crime, nibaba taog 17.18%. Kung total crime, taas siya tungod kay taas po ang ato ang law enforcement activities like sa illegal gambling, illegal drugs, like city ordinances, appeal maguna siya kung may kaog total crime. So good news siya in the sense na grabe ang trabaho sa police, no, sa law enforcement. Good news po, kaysa 8 focus crime, baba po siya og 17.18%. So, hopefully, ma-maintain nato na ang pagbaba through crime prevention activities, labi na ang mga pagpatrolya nato diya sa kadalanan. How about the social media reactions on how the crimes are being portrayed apparently sa mga social media users, sa ilang pagpakalat? If given na nagababa jud ang crimes, unsa ang reaction ana sa PNP? Sa social media, mga sir, daghan kayong misinformation o mga fake information. So, dapat mag-rely ta sa report sa agency mismo kung unsa jud ang true picture. Ma'am, always man ang inyong assessment with regards sa inyong cyber unit, ma'am, regarding sa social media. Unsa assessment ninyo karon, ma'am, as per PRO11 regarding the mga fake news, grabe pa din? Sa base sa monitoring mo, mas daghan jud karon ang mga fake information or fake news para lang sila na ay content. So, muna ang problema karon. So, dapat responsable pud ta na mga social media users to make sure nga dili nato spread by sharing katong may makuan na nato nga mga fake information or fake news. Wala ko'y data sa cybercrime.
Pero kabalo naman mo, monitor man ninyo, no, bisag sa inyong kuan na daghan na kini nga ana for the sake nga naay content. So sad siya nga kuan kay naka-create siya og kanang confusion sa katawhan. Lastly, additional na lang anak pa, na yung mga nasampulan na sa PR11, yung mga fake news. I-check sa nako sa cybercrime kung naana ba sila na kasuhan. Sa pagkakaroon wala ko'y data. So pwede gapon sila ma-penalize, ma-fine up to 200,000 pesos kung ma-find out nga nagakuan sila dito. So para di na maglaba din yung ulo, ayaw na lang. Kaya nga nung matrace, ba yun gihapon siya. Sa mga IP address, matrace siya. Alright. Good morning po, Ma'am Cathy. Ma'am, concern kay taaning mga nagahitabo karon labi na posted siya sa social media kining mga child offenders ma'am ba. Nigara gid sila and unsay mga measures karon na pagahimuon sa atong kapulisan para i-intensify po ni kay dili man pwede nato pud silang ma-consider nga dakpon yun kay rescued man yun ang term nato para sa ilaha. Okay, sa mga ingon ana, please ikuan sa mua dili na mo monitor tanan no ang sa social media. Pwede ninyo i-report sa mua para maimbestigahan namo o ma-refer namo sa cybercrime and then para po dili na pamarisan. Usa sa mga incidents dito sa Coastal Road nga nag-jogging lang daw to niya gikulata pod sa minors ra pod and napoy nahitabo dito sa Igacos nga ilang giransak ang usa ka apartment na giabangan. Oo, kana siya no. So under investigation gihapon na. Ang problema nato kung minor, dili man gyud nato na pwede kasuhan god na alantay intervention pagahimuon ana. And of course, ang pinaka-basic gyud ana ang sa mga ginikanan na monitoro nila ilahang mga anak. Kang RD, sir, dinhi punta sa mga minor sir. Daghan batag mga na-monitor incidents nga ginagamit ang atong mga minor de edad yun niining illegal nga droga. Dito, ang based on record dito sa atin, actually meron tayong mga 16 rescued minors. Pero ang involvement nila is yung bihita sa drug den, nandun kasama yung mga drug den maintainer. As to the runner o couriers, wala pa tayong namamonitor. Pero sa ibang lugar is ginagawa na natin strategy. Nasabi nga kanina ni Ma'am Cathy na kasi minor de edad, so less possibility na pagdudahan, tapos kung mahuhuli, hindi naman siya basta-basta magkukulong. So yun. So yun ang data natin ngayon sa mga rescued minors. Unsay race forward sa ilaha RD tong sa mga na-rescue nga minors? Well, re-refer natin sila sa DSWD. Sila naman ang dapat na agency na dapat mag-take care doon sa Then, yung continuous effort naman natin, say, nag-update tayo kung ano yung disposition na ginagawa. Kung nasasubject pa sila sa reformation na ginagawa o kung pinabalik ba sa custody ng magulang, is kailangan malaman namin yan para continuous din aming monitoring. Alright, thank you so much po. Okay, so are there any questions? Dapat sa itong mga interns? Busog na hadlok lang mo. Sure? Bumbo. Wala pa kayo question? Okay, wala na. Mike, na pa? So, kung wala, Romel, na pa kayo pahabol ni Mel. So, kung wala na, so, maraming salamat sa ato mga resource speakers this morning. Daghang kayo itong balita. Okay, pero for sure, napay mo ambush ani karong taon-taon ba? Major Catherine De La Rey, ma'am, thank you for being here. Ma'am, salamat kayo. Yes, thank you, Ma'am Ruth. O nagpasalamat ang Regional Director sa Regional Office 11 sa tanan sa cooperation sa community, sa police, para mapabili na itong hapsay ug malinawon ang Davao Region. Ug nalingkamot kami na comes sa national and local election na makabot nato ang atong goal na zero incident and then magpabilin ang Davao Region na no areas of concern or green category. Thank you, ma'am. Pero ongoing na ito evaluation na ma'am, no? Yes. Padayon, monitoring, ang atong meeting with COMELEC, Armed Forces of the Philippines, and Coast Guard. Nag-update ta permanente sa ato ang mga security preparations. Labi na kayo, nagkaduol na siya. Thank you so much, Major De La Rey. And of course, Director Edgar Hubay, sir. Salamat kayo, sir, sa
presence nimo today. Salamat din sa inyo. Gusto ko rin pasalamat sa media kasi sa tagal ko sa law enforcement service, napaka-importante ng participation ng media sa natin. Sila actually nagbukas ng isip ng mamay natin na magsumbong. Kasi yung dati, pag nagsusumbong, wala namang nangyayari daw. Kaya hindi na lang nagsusumbong. Pero we will make sure na pag nagsumbong, magkakaroon ng action ng ating mga law enforcement agencies. So maraming salamat. Thank you so much, Director Edgar Hubay. Sir, I hope dili ni ang first of last na ito nga panag-uban din sa ato ang press conference, sir. Thank you kayo, Ma'am Dela Rey and Director Hubay. Thank you. And that ends our briefing this morning. Dan salamat. God bless us all. Thank you.